Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. And for today's vlog ay first time ko po naka-encounter ng problem sa aking gym, no? And I would like to share pa rin po sa inyo yan. So, this is just siguro mga 3 months na. Yung aking gym, no, yung iba is hindi pa sila well-rooted, but the others were rooted na. At kung sino yung mga bago, mas mabilis silang mag-roots at talagang naka-stable na sila sa pat nila. So, sabi ko, bakit ganito yung aking mga gym, no? So, today, I will share and ano yung aking gagawing problem solving dyan. So, let's go! So, ayan. Kumuha po ako ng mga gymnos na may problema at hindi pa kapit sa mga ugat nila. So, sila po yun. Ayan. So, kapag yung gymno is ganito, parang nag-deform, it's because hindi pa siya well-rooted. Ayan. Dehydrated much na din. At kailangan mo na itong aksyonan. Ayan. So, hindi pa sila kapit doon sa kanilang soil because ang gawa ko sa iba is lalagyan ko ng toppings tapos igaganyan ko lang. So, kailangan pa rin talaga may soil sila. So, yung iba wala pang ugat. Ayan, yan, o. Diba? Sabi ko kapag yung gym nyo hindi pa sila well-rooted at nagiging dehydrated, ganyan sila. So, kailangan mo na tong aksyonan. Ayan. Yung iba kong gymno, well-rooted, pero sila, hindi pa. Pero may mga gymno na mahirap talagang paugatin. Tumapon, kaloka. Ayan. So, yung iba kong gymno dito, well-rooted na sila. O, ito pa pala, hindi pa kapit. Ito, medyo bago lang from pero kapit na siya, guys. Hindi ko nabubunutin, ha. So, kapit na sila. Pero yung iba, kung sino yung mas bago, sila yung kapit. May mga gym na talaga na mahirap paugatin. Lalo na yung mga full bar. So, sige. Dapat natin yung iba. So, yung iba is nag-uugat naman. Ayan, kumakapit naman talaga. Pero hindi pa sila totally kapit sa soil mix nila. So, palitan ko na lang din yung soil mix. Ito dati yung lang to CRH lang to, tsaka loam soil. So, palitan ko na lang yung soil mix nila para mas kumapit yung kanilang ugat dito. And also because of the pat din siguro. So, ito pwede naman to talaga dito. Yung ibang malalaki. Sa mas malaking pot na lang. Ayan. So, ito po yung mga old gymno ko na hindi pa nag-roots or hindi kumapit dun sa soil nila. Yung iba naman may roots pero hindi sila ganun kumakapit sa kanilang soil. Kasi, yun nga, pagka pure inorganic pumice stone, bato-bato, mahihirapan pong mag-ugat yung gymno nyo. Kasi yung gawa ko dati, toppings, tapos isisiksik ko lang siya. Ganun. So, kailangan pa rin talaga merong lupa or organic material. So, eto na sila. Baguhin ko na din yung soil mix nila. So, dati gamit ko lang kasi CRH tsaka loam soil. So, I would put the Classman and the peat moss for mas mag-roots sila. So, this is 3 cups Sphagnum moss, 3 cups CRH, 3 cups loam soil, 3 cups of perlite, and then 5 spoon ng tea powder, 5 spoon ng vermiculite. So, mix lang tayo.
So, change ko na yung soil mix. Meron pa dito, halo na natin. Kunin natin yung mega balls. Tingnan nyo, na-deform. Deform na siya. Kailangan na niya ng tubig. Mix lang natin. So, ito yung mga gymno ko na hindi na sila nag-roots. Though, nagkaroon naman sila ng roots, hindi lang kumapit talaga dun sa soil nila because of yun nga, pagka puro bato yung soil mix nyo, mahirapan din kumapit yung ugat. Mahirapan silang kumapit dun kasi syempre hardy, pero with the use of organic material, mas mag-root sila. So, ganito nga yung itsura ng kulang na sa tubig dahil hindi pa sila well-rooted. At ganito nyo din mas o-obserbahan yung inyong gymno kapag dehydrated na din sila. So, magdi-deform din. Parang sa astro din. Ayan. So, mas pansin ko mas nag-roots yung mga bago kong gymno kasi mas maganda yung ginamit kong soil mix sa kanila kaysa noon. So yung ginamit ko kasi noon parang loam soil, then CRH, tapos sinamahan ko lang ng oiled succulent soil mix. Ayan. So, eto. Ayan. Ganda pa naman ng pattern. So, mga dark tones yung iba dito. Ito yung kay ATT. And malambot na din yung kanilang thorns. So, pansin ko, pag well hydrated din yung gymno, yung thorns nila is matigas. So, magtanim na tayo. So, tanim ko na sila dito sa aking greedy soil mix. Charot. Ayan. So, tusok-tusok lang tayo and then pak. Ganun. Napaka-easy na magtanim ng gymno, diba? At wala kang pa rin na masasagi kung hahawakan mo yung top. Ayan. So, for this gymnos, they're more on the Barbie color kasi yan yung trip-trip ko talaga. So, buti na lang, bigla akong sinapian. Sinapian ng kasipagan na mag-repat ngayon.
pag ganito na kasi kadami talaga yung gym mo, hindi mo na monitored yung mga alaga mo, especially yung mga succulent ko, 'di ba? So, ayun, buti na lang talaga nag-check ako today. So, ayan, repat. At buti may time pa ako mag-repat kasi parang lagi na lang ako nagre-repat. Ang hardy na din ng mga kamay ko. Naninigas na sila, charis. Ayan. So, for the pot, is yung old na pot lang yung ginamit ko. Tapos, yung mga malalaki, nirepat ko na din sa malaki. So, hopefully, mag-ugat na sila agad and then update ako sa inyo. So, abangan nyo yan kung magtatagumpay po ako o hindi sa pagpapaugat nitong mga Gymno Calcium. So, sana hindi kayo magsawa sa ating pagtatanim ng Gymno dahil marami pa po akong itatanim pa. Abangan nyo yan. So, for the toppings, I would use the cultured soil. So, speaking of cultured soil, nakabili ba kayo ng buy one take one no anniversary sale nila? No ano yun November 23 yata or 24. So, nag-sale po sila ng buy one take one na Gymno, the SF is 100 pesos. Bali, 160 dapat yun. So, kung may shipping fee ka, 100 pesos na lang. So, depende din sa voucher na makukuha mo. So, ayun. Lang, shinare ko lang. Sana nakabili din kayo, diba? So, ayan. Yung gawa ko kasi dati, lalagyan ko muna ng toppings dahil maliit yung pot niya. So, ngayon, ang gagawin ko na ay ganito. So, pag ganito naman kasi kaliit yung pot mo, mahirap maglagay. Pero, yun nga, kailangan kasi it varies pa rin yung size ng pot nyo sa Gymno nyo. Diba? So, parang gusto ko nang wag lagyan yung iba Charot. So, ito talaga ang problema sa Gymno. You have to check every day sa inyong mga Gymno Calcium. Ayan, tatapon pa nga yung iba. So, ito, malambot. Hindi ko na imo-moist. Lahan ko lang siya dyan. Mag-uugat naman siguro yan kasi medyo moist naman yung soil na ginamit natin. Di ba? Ang ganda pa naman ng kulay niya. Oh. Girl na girl. Hindi ko na siguro lalagyan ng toppings to. Kahirap lagyan. Diba? Pa isa-isa. Pa isa-isa lang. Ayan. Puro mga Barbie color yan. I think yung mga ganitong kulay, yung mga peach-peach, pag naarawan nagiging red. Buti na lang din, nag-check ako ng Gymno today kasi kung hindi, naku, baka masigpay na sila. Pero matibay yung mga cactus talaga yun. Kahit yung mga ordinary cactuses, diba? Matibay sila. Sa Astro, wala akong problema. Sa Gymno lang.
So, ito yung ay! Yung thorns niya is galit na galit. Gustong malaki. Charot. Yung thorns niya is galit na galit. Gustong manakit. Tingnan niya naman, oh. Yan yung usual na thorns ng mga cactus talaga, di ba? So, dark tones yan. Ano kaya itsura niyan pagka naarawan? So, ang natutunan ko sa gym ko and for today na i-share ko sa inyo is kahit na mag-moist ka nag-moist, magtubig ka na magtubig. Kung nakapatong lang sa toppers mo at gritty, masyadong mabato-bato yung soil mix mo, hindi pa rin sila mag-uugat talaga. Kailangan pakapitin nyo talaga sa lupa. Sa may organic material. So, that's it for today. Ayan. So, So, mag-mais na tayo. So, ito hindi ko na imo-moist kasi malambot siya. Yaan ko lang siya dyan. So, ang hirap gumamit ng walang matulis na wala kasing matulis na ano nito, nguso. So, ang hirap palang gamitin. Kaya ganito na lang yung technique, sa gitna na lang. Ayan, pag kasi ganyan, lahat ng sides ay natutubigan. Ayan, all the sides natutubigan. So, I hope mag-ugat na sila. So, ito yung 1 month pa lang sa akin, pero mas well-rooted sila. Kapit na agad yung ugat nila. Samantalang yung dito, ito luma na to, hindi pa ganun kumapit yung ugat. Pero ito, makakapit na sila. Ba't kaya? So, may mga gym na talaga na madaling pakapitin yung ugat. So, same lang naman yung ginawa ko after repotting moist. But the lesson was, mas maganda yung ginamit kong soil dito. Mas maraming organic compare sa noon. So, ayun, the lesson is kahit na mag-toppings ka, pag nilagyan mo to ng toppings tapos tinanim mo, hindi kakapit agad yung soil, ay yung ugat sa toppers kasi syempre, mahirap naman kapitan to ng ugat. Pero kung ilulubog mo siya sa lupa and then you put the toppers, mas madali silang mag-uugat. At saka importante is the organic material ay 50% and the 50% gritty soil mix kasi 50% inorganic like pumice or perlite kasi kailangan drainable yung inyong soil mix.
Ayun. So, update ko na lang kayo dito. Kapag nag-ugat na sila, the rest is good. Kapit na sila sa ugat actually. Ayan. Ayan, kapit na kapit. Oh. Kaya nagtataka talaga ako eh. So anyway, that's it. Our lesson for today. Thank you for watching at Everything Nice at Mitch Succulent Love. Your nurse Plantita saying, God bless po at laging mag-ingat.